Okay, good day everyone. November 7, Friday. Okay. Review lang natin yung naging galaw kahapon. So let's start from monthly. So diretso tayo sa strategy kasi yung iba mga naka-attend na, no? And welcome to all newbies. Our training is for free. No, sama-sama kayong nagte-training kasama ng mga old students at saka ng mga new students. So we discuss our analysis via Zoom, or video recorded, And para sa mga newbies, hindi po tayo nagdi-discuss ng ating mga lessons sa ating GC. You are You are invited to attend our Zoom para makapag-aral tayo, no? And we are not selling any signals, no? We are a community of traders na gusto lang mag-share ng ating kaalaman sa mga traders na o newbies o mga baguhan na gustong matuto. And again, please direct all your messages sa ating GC, and ang topic natin most of the time doon is how to register, and then yan, paano makapag-create ng demo and live account. Strategy, wala tayong discussion doon. Attend Zoom. If you are not available to attend Zoom para mag-aral, I suggest na wag muna kayong mag-trade kasi masasayang lang yung oras nyo. Kasi kailangan talaga maka-attend kayo ng Zoom. Anyway, this is free. And for those who are really interested, welcome po. Libre to. Kahapon, chart analysis tayo ng gold. Ang ina-analyze lang natin dito is gold. We try to master the movement ng gold, ng chart ng gold. So as we have discussed sa mga previous video natin, to develop the skills is kailangan ulit-ulitin mo siya. Kaya halos inuulit-ulit natin yung pagbabasa ng gold para maipasa ko sa inyo yung way ng pagbabasa ko. And if you find it helpful naman, then you can join our community, registered kayo, and magkaroon kayo ng ATFX ID. Because kung hindi po kayo magre-registered after mga 1-2 weeks at nandito kayo sa GC, sayang lang. And aalisin na rin po namin yung pangalan nyo para hindi na rin namin kayo naabala kasi maingay yung GC tapos hindi naman pala tayo interesado. Okay? Top-down analysis. So we set our support. Ayan. Ilagyan natin ng support. Ayan, dalawa. Sa high ng September, ng candle September at saka low ng October. Then naglagay din tayo sa all-time high which is the high of October. Ayan. So that is now our support and resistance on a monthly basis, weekly. Sa weekly naman, ang lalagyan natin yung ito. Instead na line ang nilagay ko ngayon dito, ito. Yan, para mas simple. So we're trying to look for a way na mapasimple yung analysis natin para mabilis nating maintindihan. And ganun pa din, blue. Blue pa rin yung nilagay. Ayan, tanggalin ko muna to, yung green na yan. Ayan. So bakit yung green na to ay hindi natin lalagyan ng blue? Kasi hindi pa tapos yung green na to. Itong red na to, ito ay tapos na, 1 week na to. Ito ngayon, Friday. After ng Friday, mag-close, tsaka natin siya lalagyan. At previous week, makikita natin the high, ito yung high. Ayan. Ito yung low. And the weekly, sa mga naka-attend, alam na natin that the weekly is downtrend. No? Open, high, low, close. Diba? So, yun yung trend niya. No? And then, dito, nag-gap down. So, umakyat. Bumaba. Ayan. So, high, lower, lower, low. So, that is the market structure. Today, ito pa rin. Lower, high pa rin. Ito. Kaya lang, this is higher low. So, somehow, binabiolate niya yung yung downtrend ng weekly. If
mag-maintain ito, possible sideways siya. Nagsa-sideways yung the whole week ng nakaraang linggo. Itong week na to, sorry. So we have to go lower time frame from weekly to daily. Punta tayo ng daily. So mas pinasisimple natin yung turo, ano? Kung mapapansin nyo, sa daily, mapapansin natin that wala siyang tinatawag na high, higher high. Ito, nagpantay pa nga ito, high. Higher high, pero nagpantay dito. Ito, tumaas, higher high, pero dito walang higher low, wala, no? So, automatic, this is considered as sideways daily time frame. So, ibig sabihin, from this 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 days sideways siya. Coming from impulse ng bullies, bumagsak yung price, and then suddenly nag-sideways. So, pwedeng itong sideways na to could be considered consolidation. Bakit? Remember that these two line are support line. Support line from monthly since they are yellow line, solid line. And price is above this line, so this is considered strong support. At kung mapansin nyo, ilang araw na hindi niya mabutas yan. But then again, walang sigurado, kaya we are going to go down lower time frame. Yan. Walang sigurado because, like for example, itong zigzag na to, lumabas ito, no? Pero, wala pang confirmation na ito na yung low niya, swing low. Kaya, pwede pa rin talagang bumagsak yan. Not until magkaroon ng confirmation. Wala pa. Kaya lang, this is weekly, daily. So, we have to go down daily. 4 hours pala. 4 hours. Ayan. So, sa 4 hours, kung mapapansin nyo, lumabas na yung zigzag. Ayan. Nagkaroon na ng zigzag. Coming from the all-time high, lumabas yung price. Yung zigzag. Pero nagkaroon ng confirmation na ito yung kanyang swing low. So, kung bababa pa yan, sana, dapat itong susunod na to is nandito. Dapat pinrake niya yan. Yan. Kung naging ganun yan, tapos naging ganun, this is the high, lower high, this is now low, and lower low. So, kung ganyan ang nangyari, posible pang bumaba. Pero, at 4 hours time frame, nakita natin na parang hindi yata magtutuloy bumagsak. Bakit? This is swing low, low, and this is swing low, low, but this is low, and this is higher low. And this is high. But, this is also high, and this is lower high. If this price movement will, pumantay, that will now be considered choke. We're not considering it na aakit na, but we have to wait for a retracement and possible another higher low to somehow think na aakyat talaga. Because there are fair value gaps. Mate, ano yung fair value gap? Beginner ako, newbie talaga ako. So, in our community, we never discuss strategy on the GC. You are required to attend Zoom if you really wanted to learn. Bakit? Sa Zoom natin, magkasama ang newbie at saka yung old members ng ating community. Bakit kasama yung newbie? Para bang ang analogy niyan, may bagong OJT. So pinapasama mo siya sa mga dati ng empleyado para unti-unti niya paano nakikitang ginagawa yung operations. Ito ngayon. Kung newbie kayo, nakikita niyo yung operations. Paano ibang mga terminology? Sa mga terminology naman, marami na tayong, may internet na tayo ngayon. So, what you're going to do is, go to internet and research, lagay nyo, Forex Trading Basic Terminology. Hindi na uso yung panahon na pati basic terminology ituturo mo pa. Medyo matagal. I'm not saying na hindi siya importante, but it will prolong yung pag-aaral nyo. And most of you really wanted to earn. But for you to earn, you have to learn. So to facilitate yung pag-aaral nyo, gamitin natin yung internet
sa mga basic terminology na mariresearch nyo na, and then use ChatGPT. So that during our Zoom, makakasabay kayo. For example, sabi ko, fair value gap. O is research nyo fair value gap. And then, pinaliliwanag ko ka naman dito, kaya nga lang, true application. Hindi na yung fair value gap is definition. No. O, this is the fair value gap. Ayan. Fair value gap is the distance created between candles. Ayan, 1, 2, 3 candles to. 1, 2, 3. The first, second, and third candlestick, yung first and third candlestick, nagkakaroon ng distance ko minsan. So that is considered fair value gap. And this is the first fair value gap. Another fair value gap, ayun, no? Maliit nga lang. Another fair value gap, ayun. So, fair value gap is parang magnet yan. So, pwedeng ina-attract ng fair value gap yung price papunta doon sa nung fair value gap yung price papunta sa kanya. So, as of now, the market structure na nakikita natin is eto na siya. So, somehow low, higher low, high, lower high dahil dito, pero ito wala pa. If again, mag-proceed dito, kapantay o sumobra, so medyo na-choke na siya. Could be a change of character from downtrend to uptrend to fill up this fair value gap. Okay. But top-down analysis on 4 hours, medyo malawak pa yan. So, dito makikita natin ngayon yung weekly. Ayan, weekly. Since nasa 4 hours na tayo, balik tayo sa daily. Yan, daily. Maglagay tayo ng support and resistance din dito sa daily. So, lagay tayo dito sa kahapon. Yan, this is the support. So, palitan natin ng green, red pala, sorry, red. Palitan natin ng red kasi daily nga siya. So, huwag kayong malilito kasi we are trying to look for a simple way ng pag-chart para mas malinis yung chart natin. Since nasa itaas yung price, gagawin natin itong ayan, long dotted line. Ayan. Ito, ganun din pala to. Nakalimutan natin to. This is supposed to be a long dotted line. Solid line. Yan, solid line. Ito naman, long dotted line. Yan. So, itong previous, lagyan din natin ng resistance. Yan. Gawin natin long dotted line. And then, lagay tayo ng isa pang, yan. Dito muna, yan. This is the high of this candle. Another high nung candlestick na to. And then high nung candlestick na to. Itong high nung candlestick na to. Sabi sabihin, yung high nito, high nito, high nito, high nito, kung papansin niyo pababa. So this is a downtrend high. This is a downtrend low, pero nag-double bottom dito. And then, nagkaroon ng low, higher low, and somehow this is higher low. Na-maintain yung higher low. So, ibig sabihin, pwedeng high, higher low, higher low, high, higher high, pwedeng higher high, could be a start of an uptrend. Pwede. Kaya lang, daily tayo, 4 hours. So, dito, nagkaka-idea tayo na, ayan, sumobra to. Urong natin konti. So, nagkaka-idea tayo, yung mga yan, na, ayan sila. Ayan. Ayan yung mga possible resistance. Ayan. So,
Kaya lang, they are long dotted line, so ibig sabihin, resistance sila. And the price now is, eto na siya. Tignan nyo yung zigzag. Yan. This is 4 hours, ha? Titingin ka sa daily, pababa. Pero pag titingin ka sa 4 hours, lumabas na to. Ayan. So, malilito ka dyan. Lagyan mo dito ng line, horizontal line. O kaya, wag horizontal line. Lagyan natin ng arrow. Arrow, yan, arrow. Ibig sabihin yan yung swing low. Punta ka ng 4 hours. Asaan siya? Wala dito. Nandun. Sorry. Saan? Dito, ito pala, ito. Ayan, ayun, lumabas, Yun. So, ayun yung swing low ng daily. Pag tinignan mo sa 4 hours, bumagsak siya zigzag. Pagbagsak ng zigzag, eto siya. So, ang relevance yan, titignan mo sa daily, wala pang line dito. Pero bakit dito, may line na? Meron na dito, may line na. Ayan, dalawa. At yung line na yan, kung papansinin mo, low, high, higher, low. If ma-break niya to, ito, change of structure, pwedeng bumalik uli at umangat. Di ba? Ulitin ko, pwedeng bumalik uli at, bumalik uli at umangat. Ayan. Sa ngayon, ito pa yung price. Hindi pa niya na-chuchok. Considering na to na lower high pa rin to. If this is lower high at nabutas ito, so downtrend pa rin siyang lumalabas. Kaya, patience. Dapat tingnan mo yung market structure. So, punta tayo ng 1 hour. Ayan. So, let us look for the 1 hour. Ayan. Kung titingnan natin, lagyan natin ito ng trend line ito. 1, 2, 3. Previously kasi wala pa to No? Wala pa yan. And previously, yung price is nasa ilalim pa, ng 200. 200 moving average. So, 200. Yan. So, may pagka-bearish pa siya. If you are going to look for the moving average na 200. So, lagyan natin ng, lakihan natin. Ayan siya. Sobrang laki. Lagyan natin ng trend line. Yun nga, yung sinabi ko, yun. Ayan siya. Ayan. Dito natin kunin sa taas. Sa taas. Ayan, kunin natin dyan. Yun. So, dito natin kinuha, 1, 2, 3, 4. Kinuha natin doon yung trend line. So, with our trend line, gawin nga natin yellow. So, kailangan kabisado nyo yung kulay nung ginagamit nyo. Yellow. Sige, yellow. Yan. So, yellow is our trend line. Ngayon, lakihan natin. 1 hour to, So, yung 1 hour, di ba ito? Low, higher low, higher low. High, higher high, hindi nagkaroon ng higher high. So, bumaba. So, this is a down trend. Parang gano'n. Kaya lang, nagkaroon ng, dapat ito sana, parang tinatry niya ngayong butasin ito.
And sa trend line, ito yung trend line, nagkaroon ng breakout. And then pull back ng 1 hour. So, di ba? Yan yung nangyari kagabi. So, ang nangyari kagabi, ayan, nag-breakout dito yung price, dito sa trend line. Breakout dito yung price sa trend line, tapos dito huminto siya simply because may mga resistance dito. Ayan, resistance sa kaliwa. Tapos, usually kasi pag nag-breakout ang price, bumabalik siya kung saan siya nag-breakout. Ayan siya. Hindi horizontal lang, pwedeng patagilid, ayan. And then, this trend line, inabot ito ng madaling araw, mapansin nyo, meron siyang tinatawag na hammer. And then, umakyat, tapos bumaba pa rin. Ito yung kanginang maga. Ito, umakyat. So, ayan na siya. So, possible na yung pagbalik niya kagabi is just to retest kung saan siya nanggaling. Ayan. This is the rejection. So, hindi siya hihinto ng saktong-sakto sa trend line, no? Katulad nito, yung mga retailer magbabay na rito. Stop loss dito. Baba siya ng konti para stop loss hand bago umakyat. Dahan-dahan, umaakyat. O yan. Yan, dahan-dahan. Ngayon, bakit siya umaakyat? Ano yung binabalikan niya sa taas? Okay. So, kung titingnan natin mabuti, yung price action kagabi, ayun no, meron siyang fair value gap. Ayun no. The fair value gap between this candlestick and this candlestick, ito siya. So, tinatawag siyang inverse fair value gap or bearish fair value gap kasi nung bumagsak, lumundag yung price dito sa nagkaroon ng pagitan. Kaya nga lang, meeting this trend line, nagkaroon din ng reactions dito sa support na to. These are confluences ng support. So, nag-bound, tapos nag-bounce uli, and then, ayan, huminto kanina dito, nung nag-bounce ito, huminto dito sa rejection na to. Tapos ngayon, huminto na naman kasi bakit? Dahil dito. And at the same time, yan ngayon, nag-pull back at mukhang nagtatry na naman. Yan, nagtatry na naman siya umakyat. Okay. So, this is 1 hour, ano? 1 hour. So, kaya lang, wala pang confirmation na aakyat talaga. Wala pa. So, paano natin masasabing umaakyat na talaga? Punta tayo ng 30 minutes. O yun, may linya na naman. O yan. Another line. So, this another line confirms na itong line na to is swing low. And then, wala pang line. So, ibig sabihin, hindi pa confirm ito na swing high. Ngayon, bakit bumabalik? Yan. So, possible bumabalik to create a double top. A double top is sign of reversal. So, pwedeng bumaba. Yan. Yan. This is 30 minutes, ano? Pwedeng bumaba. Bakit? Bakit siya bababa? Pwede. So, kung titingnan natin, balik tayo ng 1 hour. Ayun, no, may fair value gap po. Pag nilagyan mo na square yon, that will be the fair value gap. Ayan. Ayan. Pero hindi ko sinabing babalikan sigurado. Pwedeng balikan. Unang-una yun, na-meet niya yung, ayan o. Ayan. So, pwedeng yan, dahil nga nandito sa strong resistance, pwedeng yan ay bumaba muna bago uli umakyat. Or, bumaba muna at dumiretsong bumaba. Pwedeng butasin niya yan. Lahat pwede. So ngayon, dahil nilagyan ko ng box dito as my fair value gap na in-expect, hihintayin ko yan dito. That is my trading plan. So, hanggat di dumadating dito yan, yung patience ko, dahil alam ko dito, bakit? Kasi dito pwedeng ganyan, no? Low, high, low, high, low, higher low, higher low. Hindi naman yan ngunit dito pwedeng gumanon o pwede rin, pero hindi ibig sabihin laging ganun.
So ito, both these are high pa rin. So pwedeng yan bumaba. Bakit? Because of this resistance. This is a strong resistance. Tingnan natin to anong nangyari dito kagabi. Ito yung kagabi bago bumagsak. Habang nagsusum tayo. So sa mga newbies, malilito kayo kasi nakalatag na lahat yung ating indicators, lines. So meron tayong topic na isa-isa nating nilalagay yan. Tatanggalin lahat, mga lines na yan, isa-isang binabalik para ma-practice. So yan ngayon. Oh. Anong pwedeng mangyari? So coming from here, so ayan, umakyat. Diba? Nag-pull back, high, higher high. So medyo lumiit yung pag-angat niya kasi nga na-meet niya yung resistance na to at saka yung resistance na to. Itong resistance na to medyo nag-liquidity sweep. Tapos bumaba, so na-maintain niya yung low, higher low. And then binasag niya tong trend line na to at nag-create ng another higher high. Usually pagka yan ay nag-break because of this consolidation, yung laki neto, yun din yung laki neto. Kaya nag-pullback. Yun yung karakter ng gold. Magpo-pullback at magpo-pullback siya karaniwan. Hindi man 100% pero malaki ang potential na magpo-pullback at nag-pullback nga. And then sa pag-pullback niya, ayan, na-maintain niya yung nag-bounce siya dito. And then low, higher low, linisin natin. Low, lower high, higher low, higher high. Possible higher low or ito, yung line na to, pwedeng mamaya mag-reprint dito. At bumaba uli para talagang totally isara niya to. Kasi fair value gap din yun. Yung nakikita nyo sa baba na yun. This is also fair value gap. Yan. Fair value gap yan. Saan nakita yan? Fair value gap na yan. Tingnan nga natin. O, ayun. Ayun pa pala. O, mas mababa pa. O. Ayun, ayun. So, yun. 1, 2, 3. Yan. Pagitan na yon. Pero, pwede rin hindi yan balikan. Pwede rin. So, pwede rin. Pwede rin na hanggang dito lang, pwede rin. Kaya titingnan natin yung candlestick. O, tulad nito, merong rejection dito. So, pansinin nyo, lumabas yung line na to, sinasabi niya, this could be a top down, double top. Yan. So, double top is a sign of reversal. Paakyat siya, no? So, pwedeng bumaba. Pwedeng dito huminto, pwedeng dumiretso. Yun. Pwede yun. So, pwedeng hindi ito balikan, pero minsan sinusundo talaga bago umakyat. Kasi kung babalik dito yung price, kahit dito lang, low, higher low pa rin ito. Hindi pa rin nababiolate yung ito ngayon, nagkaroon na ng choke di ba? Choke. Change of character now, di ba? Pwedeng, pwedeng tama, choke, nagcho-choke. Pwedeng yan i-break na structure ito para magkaroon ng liquidity run. Gumugulo minsan, pero pag beginner, hindi maintindihan. Pero pag mga datihan na, magka-idea kayo. Lalo na pag paulit-ulit na kayo naka-attend ng Zoom. So, ayan na. Ito na yung paakyat ngayon. So, ano nakikita nyo? Low, higher low, higher low. High, higher high. Possible, ayan. So, tingnan natin kung bubutasin o bababa pa ng isa. Pag hindi na to na abutan kasi nga ano ngayon mag-alas 3 na, maglo-London na. Pwedeng bababayan or pwedeng bubutasin yan. Yan. Kasi this could be now the low, higher low, higher low, high, higher high to print higher high. Yan. So yung iba dito naglalagay na rito ng buy stop. Yan. Kasi once na nabutas yan, malamang yan, angat talaga yan. Ito yung susunod na resistance. Pag pumasok kayo dito magtipin na kayo. So iba nagba-buy stop na diyan. Yan, yung ginagawa nila Aldrin. Nila Mate Aldrin. Yan.
So, tingnan nyo ha. This is almost double tap. Pero what if mabutas yan? Pag nabutas yan, biglang palo yan sa taas. Parang ito, nabutas, biglang pumalo. Pwede rin ito. Kaya lang, ano yung susunod na significant resistance? Hindi ito. Hindi ito. Ito. Itong consolidation na yan. No? This is somehow a demand zone, a supply zone na yan. So, ang gawin mo, tulad ko, lagay ako dito ngayon, ang line na yan. O, yan. Lagay ako ng line. Tapos, pwedeng mag-set ako ng buy stop dito. Stop loss ko dito. And TP ko dyan. Tapos yung iba, nag-buy, nag-multiple, pwede naman yon. Kaya lang, wag namang sobrang dami. Pag beginner ka, gawin mo 0.01, gusto mong testingin, 0.01, dalawa. Yung dalawa na yan, isa ang TP. Pumasok yung isa dito. Tapos nakita mo, aangat, ilagay mo rito isa, dumiretso, ito, dalawa, tatlo. So, ang stop loss nila dito. So, nakita mo, maangat, yung stop loss, i-adjust mo, iangat mo. Angat mo unti-unti. Pantayan mo. Kasi, scalping lang ito. Pero, malamang yan, pag yan, bumutas na gano'n, lalo na London, ha? London, parang mall. Pag nabuksan yan, biglang umaangat talaga yan. Okay? I hope na meron kayong natutunan. And, again, sa mga newbie, at tiyaga lang kayo na mag-attend, and please register. This is free, and if you are not really willing to learn at mag-register, after mga 2-3 weeks, inaalis na namin. I hope you understand, para to give space sa mga bagong papasok. Okay, thank you.